morning mga sir, another day, another video. So, inaantay tayong client ngayon na magpapa-cleaning, magpapa-maintenance ng kanyang toupee at ng scalp niya, no. So, inaantay natin siya from Makati pa siya. Siguro mga after 30 minutes, no, nandito na siya. So, panoorin niyo po mga sir yung ating gagawing pagki-cleaning, kung paano po yung ginagawa namin pag may maintenance ng toupee. Panoorin niyo po yung video para meron din po kayong matutunan, kaunting kaalaman, no? At sa mga gustong magpa-maintenance dito sa aming shop, so ganito yung ginagawa namin, panoorin niyo lang po. So mga sir, ang una kong ginawa dito ay pagkatanggal natin ng toupee, no? Kapag magtatanggal kayo ng toupee, simula po kayo sa likod. Then, ang sunod na proseso niyan mga sir ay yung pagtatanggal ng mga dikit. Kasi kapag nag-melt yung tape at humalo na dun sa buhok, sa original na buhok, medyo mahirap nang tanggalin. So, kailangan mo talagang paliguan ng remover o damihan yung paglalagay ng remover. So, nilagyan ko ng remover yung palibot nung mismong bald ni sir, yung may mga dikit-dikit, yung may mga naiwan na dikit, yan. Kung mapapansin nyo, wala akong gloves kasi hindi mo makakapa yung part na madikit kung may gloves ka. Kaya hindi ako nag-gloves talaga pag ganito nagki-cleaning ako. Kasi pag nag-melt yung texture at tumalo dun sa original nating buhok, yan po ay medyo matigas, yung kailangan natin makapayan. So, pagkatapos ko siyang lagyan ng remover, kapag medyo bumula na, ay susuklayin ko naman ng pinong suklay o yung suyod, no? Yun yung ginagamit ko pantanggal ng mga buo-buong dikit. Kapag okay na, ay kukuha naman tayo ng tissue para punasan yung mismong inanuhan natin ng remover. Pinatakan natin ng remover, no? Para mawala yung mga remover. So, pagkatapos natin lagyan si sir ng kanyang remover, tanggalin yung kanyang mga dikit, ay sinalang ko na si sir sa ating mahiwagang upuan. So, yan, sasampuin natin yung kanyang ulo para matanggal yung mga remover, tuluyan na matanggal at saka malinis yung scalp niya. I-scalp treatment na rin natin dito si sir, para masiguro natin na malinis yung scalp niya bago natin ipatong yung toupee. Kasi matagal yung toupee natin matagal sa ulo natin. Kaya medyo kailangan malinis siya. Ito talaga yung dinadayan ng mga kliyente natin, mga sir. Relax kasi sila dito. Pagka upo ka lang, then malinis na yung toupee mo. So, pagkatapos nating linisin yung shampoohin at saka i-scalp treatment yung kanyang scalp, ay next procedure na tayo, I-shave na natin yung mismong bald area ni sir. Yung pagpapatungan ng toupee. Hindi ko na sinukat kasi hindi ko na talaga sinusukat. Meron na kasi siyang guideline kapag tinanggal mo yung toupee. Kung ano yung maliliit na tumubo na buhok, yun yung magiging guideline mo, yung magiging line up mo. Kahit nasa bahay lang kayo mga sir, pwede nyo gawin to, Basta may salamin kayo sa harapan saka sa likod. So, sinave ko na ng shaver yung kanyang bald para makinis na lapat na lapat, dikit na dikit yung adhesive. Punasan din natin ng wipes na may alcohol yung scalp ni sir, para malinis. Para matanggal din yung mga oil o yung mga natirang madudulas. Saka natin sinundan ng blower para matuyo. So, pinatuyo ko na rin dito yung mismong toupee ni sir, yung perimeter niya. Kailangan tuyong-tuyo yan mga sir para paglagay nyo ng tape,
dikit na dikit siya. Tapos sinundan ko na ng trimmer yung mga umisling buhok. Normal lang yung umisling buhok kapag ang tupay natin mga sir ay breathable. Ganyan lang gagawin nyo mga sir. Putulin nyo lang ng trimmer sa kanyo i-shave. Tapos yan, nilagyan ko na ng alcohol na may wipes. Pinunasan ko na. Saka ako pinatuyo para at least nawala yung mga madudulas na part niya. So, lalagyan ko na ng tape yan mga sir. Ganyan ang proseso ko pag naglalagay ng tape. So, sa mga first timer, ang ina-advise ko ay putol-putulin sa pagpatong-patongin para madali. Kasi yung ganitong proseso, medyo mahirap pa to, lalo na pagka first timer, medyo mahirap yung ganitong proseso. So, tapos na tayo maglagay ng tape. Kakabit na natin yung tupi ni sir. Importante ito mga sir, sukatin nyo muna yung pinakang line nung sa may front niya, yung front hairline niya, para hindi naman masyadong mataas, hindi masyadong mababa. So 3 daliri lang mula sa taas ng kilay, then unti-unti lang ang kabit ng tope, unti-untiin nyo lang hanggang mapunta na sa likod. Tapos i-massage nyo lang mga sir. Ayan. Yung mismong pinakang perimeter, pinagdikitan ng tape. Yan, so ipoporma natin yung buhok ni sir, bago tayo mag-blending sa gilid. Ipoporma muna natin yung kanyang buhok. So kapag okay na, i-blending na natin yung gilid niya, doon sa kanyang tupay mismo. Gunting lang ginagamit natin mga sir, para matansya natin, hindi mapagrabe o mapasobra yung pagbabawas. Saktong-sakto lang sa blending niya. Dito ay medyo may nakita pa nga ako na dark spot, kaya pinadaanan ko na ng thinning scissor. Tapos nung okay na, ang ginawa ko ay hairstylean ko na si sir dito, So pinorma ko na ng formang-forma yung kanyang buhok para pagbiyahe niya, dire-diretso na siya, Kasi sir ay uuwi pa sa Makati. So, para dire-diretso na si sir. B4. After. You know it. Yeah. Definitely running with the soldiers on this one. No hook. We are the judge with the truth. Still down the road with the troops. Run through the city, praying for all of my woes. Jesus the one with